Isang sanggol na mag-iisang taong gulang pa lamang po ang pinatay sa Taguig. Suspect ang mismong ama niya na nakaaway raw ng kanyang ina. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Namatay sa kamay ng kanyang sariling ama ang 11 buwang gulang na sanggol sa Taguig City. Ang ugat umano ng krimen, selos. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa magkasakitan kaya umalis muna ang nanay ng sanggol. Nag-text itong lalaki doon sa babae na kapag hindi ka bumalik, papatayin ko itong bata. Makalipas ang ilang oras, nabalitaan na lang daw ng babae na patay na ang kanyang bunsong anak. Ang nangyari, tinakpan niya ng unan. After niya takpan ng unan, inupuan niya pa yung bata hanggang sa mamatay. Matapos ang krimen, nagpakamatay rin ang lalaki. Ayon sa kapatid ng lalaki, nakulong noon ang kanyang kuya dahil sa iligal na droga. At habang nakakulong, may iba raw kinasama ang nanay ng bata at tumuloy pa sa kanila mismong bahay. Ang gusto kasi kuya, maayos daw po yung pamilya niya. Sabi daw, may jowa po daw yung babae. Tumanggi namang humarap sa kamera ang nanay ng bata pero itinanggi niya ang paratang sa kanya. Ilang beses na raw nagbanta ang lalaki na papatayin ang kanilang anak. Pero hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang hindi ito kayang gawin ng lalaki. Sa ngayon, inaalam ng pulisya kung gumamit ba ng iligal na droga ang lalaki bago mangyari ang insidente. Ayon sa barangay, nasa drug watch list nila ang lalaki. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, may inaasahang rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, batay sa 4-day trading, posibleng bumaba ng 20 hanggang 40 sentimo ang kada litro ng diesel. Habang 30 hanggang 35 sentimo naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng kerosene. Sa gasolina, posible hong walang galaw sa presyo o kung mayroon man, asahan daw ang rollback na hanggang 20 sentimo. Epekto raw yan ng pagbaba ng demand sa China at plano ng OPEC Plus countries na dagdag ang supply sa world market. Mga kapuso, nagbabalik ang hanging habagat o southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, apektado ng monsoon rains ang Palawan, Zamboanga Peninsula, Negros Island at iba pang panig ng Western Visayas. Asahan pa rin ang mga local thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, mataas muli ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. Posible ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Ganyan din ang mararanasang panahon ngayong weekend base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit na mataas ang posibilidad ng ulan sa hapon at gabi. Ulanin ding muli tayo rito sa Metro Manila ngayong weekend. Dahil sa mataas na tsansa ng ulan, tumaas din ang water level sa maraming dam dito sa Luzon, gaya ng Angat, Ipo, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoir. Inamin ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig sa Senado na ang ipinagmamalaki ng mahigit 5,000 flood control projects ng gobyerno ay hiwa-hiwalay at maliliit na proyekto at hindi bahagi ng master plan. Matatandaan na ang mga proyektong ito ay kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Kinumpirma rin ng DPWH na walang pondo para sa malalaking flood control projects ngayong 2024. 2 taon na ring walang pondo ang ahensya para sa dagdag na equipment para sa dredging o yung pag-aalis ng naiipong putik sa mga ilog para mapalalim. Tiniyak naman ng DPWH na itutuloy ang 20-year flood control master plan sa Metro Manila na ginawa noong 2013. Tinalakay rin sa pagdinig ang epekto ng reclamation sa Manila Bay sa pagbaha malapit sa Senado. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakaapekto ang reclamation project sa daloy ng tubig, pollutants at organic materials sa Look. Git naman ng ilang senador, isama ang reclamation project sa master plan. May solusyon pa ba ang malawakang pagbaha sa Metro Manila? Ang DPWH tinitingnan ang posibilidad na gayahin ang sistema ng isang business district. Balitang hatid ni Jonathan Andal.
Habang binabaha ang maraming parte ng Metro Manila dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Ang BGC o Bonifacio Global City sa Taguig nanatiling flood-free. Isa sa mga dahilan, nasa ilalim ng mga punong ito. Andito po ako ngayon sa Burgos Circle sa may BGC at sa ilalim po ng parking ito, mayroong dambuhalang water detention tank na makikita po natin sa butas na ito. Kapag umulan sa BGC, dito muna naiimbak yung tubig kaya hindi bumabaha rito. At pagtapos na ang ulan o tumila na ang ulan, ipapump out ito papunta sa isang creek na dadaloy naman papunta sa Pasig River. Ang lalim nito kasing taas ng 4 na palapag na gusali at kayang mag-imbak ng mahigit 20 milyong litro ng tubig o katumbas ng laman ng 8 Olympic-sized swimming pool. Sabi ng DPWH, plano nila itong gayahin sa ibang lugar sa Metro Manila tulad sa ilalim ng UST na nasa Bahaing Espanya Boulevard sa Maynila pero hindi ito umubra. Kaya lang hindi rin pumayag yung UST administration. So we are looking for yung mga areas. Plano ring buhayin ang 1975 Flood Control Master Plan na magdadagdag ng lagusan ng tubig bukod sa Pasig River. Bahagi niya ng Manggahan Floodway na naitayo noong 1986 para dalhin pa Laguna de Bay ang ilang tubig mula Metro Manila. Bahagi rin sana ang Parañaque Spillway kung saan naman aagos pa Manila Bay ang ibang tubig. Pero hindi nagawa. Kaya siya hindi natuloy dahil wala ng budget. Political will, lack of continuity, analysis paralysis. Hindi budget. Budget, you can borrow money. Dubai puro borrowed money, but they have a good plan. Pero sabi ng mayor ng Muntinlupa sa hearing ng Kamara, kapag itinuloy ang Parañaque Spillway, mabubura ang kalahati ng barangay Bulig sa kanilang lungsod. Ang last say ng mga taga Muntinlupa is an objection to it. Kasama tayo dyan sa paghahanap ng solusyon sa problema ng pagbaha. Pero siyempre tinitignan, we're also on the lookout for our constituents. Kung meron namang ibang option, why not? I am aware that this project has been already approved by the NEDA board. So anyway, because of this information, we can always have a second look at it. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaking sakay ng garong na sumalpok sa concrete barrier sa San Jacinto, Pangasinan. Habang sa Bantay, Ilocos Sur, isang truck ang sumalpok sa bakod ng isang bahay. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Kuha ito sa isang kalsada sa Bantay, Ilocos Sur. Kitang biglang sumulpot sa outer lane sa kanan ng isang asul na truck at sumalpok sa bakod ng bahay na nasa kabilang lane. Hindi niya na-control dahil under the influence of liquor. Ayon sa PNP, sugatan ng driver at 3 niyang kasama na pawang mga construction worker. Makikipagtulungan daw ang mga sangkot sa aksidente sa pagsasaayos ng nasirang bakod. Kita sa CCTV ang pagsalpok ng isang garong sa isang concrete barrier sa Barangay Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Sa tindi ng impact, nagpaikot-ikot ang garong at tumilapon ang sakay nito. Maya-maya pa, may kitang pinandar ng driver ang garong sa kahumarurot. Naiwan ng tumilapon na biktima na isang matador. Naisugot siya sa ospital pero binawian ng buhay dahil sa sugat sa ulo. Nahuli ang menor de edad na driver ng garong matapos di maaksidente sa bayan ng Lawak. Ang driver ng tricycle is 16 years old. So siguro upon pagka-aksidente dahil minor, hindi alam ang gagawin kaya iniiwan na lang niya yung boss niya. Ayon sa kaanak ng biktima, maghahatid daw sana ng baboy sa San Jacinto ng maaksidente. Yun nga lang po, masakit po sa amin. Siyempre, nandun nakasama niya. Tapos hindi man lang niya tinakbo sa ospital para sana ma-survive man lang. Pinag-iisipan pa ng kaanak ng biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa driver. Tila nilamukos ng papel ang likurang bahagi ng kotseng yan matapos masalpok ng isang 10-wheeler sa Diversion Road, Barangay Santa Catalino at Timonan, Quezon. Ang truck na may kargang mga kalakal na patungong Albay nawasak at tumagilid. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaproblema sa preno ang truck. Nagtuloy-tuloy sa pag-andar hanggang natumbok ang nasa unahang kotse. Kasi yung terrain po ng Barangay Santa Catalina, medyo pababa po talaga, medyo matarik na pababa. Hanggang sa naabot nila yung bumangga sila sa kotse po. Patay ang pahinante matapos niyang tumalon sa truck.
Sugatan ng 5 pang sakay. Sugatan din ng driver ng kotse at kasama nito. Nagkaareglo naman daw ang magkabilang partido. 2 palapag na abandonadong bahay ang nasunog sa Kanaman, Camarines Sur. Ayon sa senior citizen na may-ari ng bahay, dito nila itinatambak ang mga lumang gamit. Ang nakakita ng yung estudyante ko dito na dyan, yung sa main road goes, yung pagparauran, nagkaroon siguro ng short circuit doon dyan sa may parting iyan, yung connection dyan. Patuloy ang investigasyon ng BFP tungkol sa sanhi ng apoy. Tinatayang nasa 150,000 pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Claire Lacanilaw Dungka ng Jimmy Regional TV, nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Sa iba, Sambales, patay ang magkapatid na edad 7 at 11 matapos sa pagtatagain ng kanilang ama. Ayon sa ina ng mga bata, natutulog silang lahat nang biglang magising ang kanyang mister. Kinuha ang itak mula sa aparador at pinagtataga ang kanilang mga anak. Sinubukan niyang awatin ang nagwawalang asawa pero pati siya ay nataga. Mismong ang mister pa raw ang nagsugod sa kanya sa ospital at doon na naaresto ang lalaki. Sugatan din ang isa pa nilang anak. Nakaburol ngayon sa kanilang bahay ang 2 biktima. Ayon sa pulisya, negatibo sa drug test at hindi naman lasing ang lalaki. Hindi pa siya makausap kaya hindi pa matukoy ng pulis ang motibo niya sa krimen. Inalmahan ni Attorney Mans Carpio ang pagsasampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng mga reklamong drug smuggling at graft laban sa kanya. Sabi ng asawa ni Vice President Sara Duterte sa isang Facebook post, nakakadismaya na inuungkat pa ni Trillanes ang mga akusasyon laban sa kanila ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kahit lumabas na sa dating hearing sa Senado na walang dahilan para ireklamo sila. Kasama pa nga raw si Trillanes sa naturang pagdinig. Kahiyahiya raw ang ginagawa ni Trillanes dahil may inosente aniyang mga tao na nadadamay. Ang mga reklamo laban kay Carpio at sa iba pang akusado ay may kinalaman sa Shabu Raid sa Valenzuela noong May 2017 kung kailan nabisto ang 6.4 billion pesos na halaga ng shabu. Posibleng maharap sa kasong kriminal na paglabag sa election code si suspended Mayor Alice Guo ayon sa Commission on Elections. Kasunod po yan ang nakumpirma ng kanilang fact-finding team na pareho ang fingerprints ng alkalde at ang sinasabing totoong pagkakakilanlan niya na si Guo Huaping. Balitang hatid ni Maki Pulido. Pare-pareho at iisang tao lamang ang may-ari ng mga fingerprints na ito. Tulad ng resulta ng investigasyon ng NBI, lumabas sa investigasyon ng fact-finding team ng COMELEC, iisang tao sina Guo Huaping at Alice Leal Guo. Sa pagsusuri sa mga fingerprints sa Voters Registration Certificate of Candidacy at nung bumoto si Alice Guo noong 2022 at 2023, lumabas na pareho ang mga fingerprints sa NBI clearance na nakapangalan kay Alice Guo. At sa alien registration card ng Bureau of Immigration na nakapangalan kay Guo Huaping. Dahil nagsinungaling umano ang alkalde, inirekomenda ng COMELEC Legal Department sa COMELEC On-Bank ang paghain ng kasong misrepresentation, isang kasong kriminal dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. May parusa itong 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong, perpetual disqualification from office at walang pardon, maliban na lang kung payagan ng COMELEC. Kung sakali may filing na information, kaagad yun may warrant of arrest yun sapagkat kasong kriminal po yan. Maaring lumabas ang desisyon ng COMELEC On-Bank sa susunod na linggo. Kung aprubahan, ifa-file ang reklamo sa Tarlac Regional Trial Court. Maaari rin daw humarap si Guo sa kasong perjury. Lesson din po ito sa lahat na hindi porket wala magpa-file sa inyo ng disqualification o cancellation ng candidacy, hindi tayo pwede magsinungaling sa ating certificate of candidacy sapagkat yan po ay pwede kayong habulin ng kasong kriminal. Premature o masyadong maaga ang mga aksyong ito, sabi ni Stephen David, abogado ni Mayor Guo. Paniwala niya, bago kasuhan ang kanyang kliyente, dapat sabihin muna ng korte na peke ang birth certificate at Philippine passport ni Mayor Guo. Parang sabihin mo nagkaroon siya ng misrepresentation, kailangan may conclusion muna ang korte. Kung sakali, makatanggap kami ng mga
formal notice to answer or reply, magpapile ako ng motion to dismiss. Para sa akin, may mga prejudicial issues na kailangan mo nang ma-resolve. Premature din daw ang quo warranto petition na inihain ng Solicitor General na layo namang ipawalang bisa ang proklamasyon kay Guo bilang mayor. Ayon kay David, nasa Pilipinas si Guo. Ayaw lang umano niya sa pagdinig ng Senado dahil may mga hinaharap na siyang kaso. Maaari raw magamit laban sa kanya mga sabihin niya sa Senate hearing. Tinutuntun pa rin siya ng PNP. The challenge definitely is may mga resources itong mga taong hinahanap po natin. At ang tao kapag gusto po talagang magtago ay gagawa ng mga paraan at gagamit ng kanilang mga resources to elude arrest. At that is expected from mga nagwahanap na tao. But on the part of the PNP, we're taking this as a challenge. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng nasa Singapore si Cassandra Leong na sinasabing representative sa PAGCOR ni raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sinabi po yan ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco sa Damangahas interviews ng GMA Integrated News Digital. Batay raw ito sa impormasyon ng pulisya. Una nang sinabi ni Tenco sa pagdinig ng Senado na nakapulong niya si Ong noong July 2023 dahil sa problema sa bayarin sa PAGCOR ng Lucky South 99. Ipapasupina ng Kamara si Ong dahil hindi siya sumipot sa pagdinig tungkol sa mga isyu ng Pogo. Noong Hulyo, hindi rin nakita si Ong na subject ng search warrant nang na-raid o ni-raid ng mga otoridad ang isang exclusive resort na tinutuluyan umano ng mga boss ng Lucky South 99. Noong Hunyo naman, inilista si Ong sa Immigration Lookout Bulletin dahil sa posibleng paglabag sa anti-trafficking laws kasama ni suspended Mayor Alice Guo at 16 na iba pa. Pero walang hold departure order para kay Ong na nagbabawal sa kanya na lumabas ng bansa. Kabilang sa mga tinalakay sa pagdinig ng Kamara ang tungkol sa umano'y ugnayan ng mga Pogo sa droga at iligal na pagbili ng lupa sa Pilipinas ng mga dayuhan. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ipinakita sa Kamarang isang matrix ng umano'y koneksyon ng Pogo sa droga at iligal umanong pamimili ng lupa sa ilang probinsya. Nabuo ang matrix base sa mga impormasyong nakalap ng Kamara mula nang dinggin nito ang nasabat na 3.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Mexico, Pampanga noong 2023. May mga kapwa incorporator umanong may-ari ng warehouse kung saan nasabatan droga na konektado sa iba't ibang korporasyon, gaya ng Pharmally na nasangkot sa umano'y overpriced na medical supply sa pamahalaan noong COVID pandemic. Ang financer sa Pharmally is Michael Yang. There seems to be a link, no, doon sa usapin ng pagmamay-ari ng droga doon sa mga kumpanyang ito. May inilabas ng arrest order ang House Committee on Dangerous Drugs laban kay Michael Yang dahil sa pang-iisnab nito sa mga imbitasyon ng komite. Tumanggi ang abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun na magkomento tungkol sa matrix. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang ibang nabanggit. Sabi pa ni Fernandez, ang kapatid ni Michael Yang ay katransaksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Base dun sa nakita ko and my appreciation of the evidence, ang tingin ko, talagang money laundering scheme ng mga drug syndicate yung dumadaan dyan sa Pogo. Konektado rin daw ang mga isyong ito sa iniimbestigahan ng House Committee on Public Accounts na iligal na pamimili ng mga lupa ng Chinese national sa Pampanga para umano gawing Pogo sites. It was established also that those so many hectares of land are being bought by the different corporations whose incorporators are proven to be Chinese nationality. We all know that there's a constitutional prohibition for foreigners to own lands in our country. Nakita natin na merong nag-enable nung sale to the foreigners, no? And allegedly, this is assisted by no less than the LGU. Nilinaw ng ilang mambabatas na hindi lahat ng pangalang nasa matrix ay konektado sa iligal na aktibidad. Patuloy raw ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang talagang sangkot. Kasama sa mga posibleng panukalang batas na magresulta sa mga investigasyong ito ang paghihigpit sa pagkuha ng Filipino birth certificates at Filipino passports at pagbili ng lupa. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Friday, mga mare at pare! Dinagsa ang Ethan Joy shippers ang shooting ng location ng Hello Love Again sa Canada. Warm Pinoy welcome ang naranasan doon ng blockbuster tambalang Alden Richards at Catherine Bernardo. Thankful ang fans dahil all smiles ang pagbati sa kanila ng Kat din. May pa-behind-the-scenes snaps naman ng cast member na si Joros Gamboa kasama si Alden, Catherine at si Direk Cathy Garcia Sampana. 3 weeks ang shooting ng Hello Love Again sa Calgary kung saan magpapatuloy ang story ni Ethan at Joy from Hong Kong. Eto na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang construction worker sa Quezon City na wanted dahil sa pananaksak sa kanyang kapitbahay. Ayon sa pulisya, October 2022 nang mangyari ang krimen. Sugatan ang biktima na nagtamo ng 2 saksak. Dati na rin kinasuhan ang akusado ng illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Aminado siya sa krimen na nag-ugat daw sa biro ng biktima ng kanyang ikinapikon. Arestado ang 2 holdupper sa Antipolo, Rizal. Ayon sa biktima, pauwi na sila ng kanyang kaklase nang makasalubong ang mga suspect sa madilim na bakanting lote. Isa raw sa mga suspect ang taga-tutok ng ilaw habang kinakapkapan sila. Tinututukan rin siya ng isang patalim habang kinukuha ang mga gamit nila. Naaresto po sa magkakahiwalay na operasyon ang 2 at nabawi ang nakuhang cellphone. Nakuha rin ang ginamit na panakot na patalim. Ayon sa isang suspect na naging taga-ilaw, nadamay lang daw siya. Wala namang pahayag ang isa pang suspect. Mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Bagong-bagong balita po tayo, 11 ang patay sa sunog sa Binondo, Maynila. May ulat on the spot si Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. Sam? Connie, sumiklab itong sunog sa isang gusaling may 4 na palapag dito sa Carvajal Street sa Binondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, NCR, nagsimula ang sunog kaninang pasado alas 7 ng umaga. Iniakyat sa ikalawang alarma itong sunog kanina namang alas 8:14 ng umaga. At ganap na alas 10:03 ay ito naman ay naapula na. Isang lalaki kanina ang labis yung paginagpis dahil hindi umano nakababa yung kanyang 4 na kaanak na natrap sa gusali. At naging pahirapan na kasi yung pagpasok din ng mga bumbero sa gusali dito sa isang commercial residential building. Binabanggit kanina sa Super Radio ng security guard ng gusali na nagsimula sa kantin itong sunog at matapos sumingaw ang isang LPG na ginagamit sa pagluluto ay tuluyang itong nagresulta sa pagsiklab ng apoy sa lugar. Malungkot na balita sapagkat kanina nga kinumpirma sa mga mamahayag na rin na may 11 ang nasawi dito sa lugar. Ito'y batay na rin sa kumpirmasyon itong si Kagawad Nelson T. ng Barangay 289, Zone 27 na kanina pa kausap ang mga kagawad ng Bureau of Fire Protection. Kabilang nga sa nabanggit nitong kagawad ay yung binabanggit na 4 na hinahanap nung lalaking nag-ihinagpis. Hindi pa rin nadadaanan sa mga oras ito itong kahabaan ng Carvajal Street dahil sa mga truck ng bumbero sa lugar. Connie? Yes, Sam, sa kasalukuyan ba lahat ay nakalabas na sa gusali? Yung binabanggit lang na missing at kinumpirma na nga ng kagawad na tukoy na nasawi. Batay na rin doon sa larawan na pinakita ng mga bomberong nakapasok sa loob. Yun lang ang initial na bilang ng mga okupante na sinasabing nasa loob. Pero marami itong pinto na to, Connie, at sinasabi naman nakalabas yung karamihan sa mga ito. Alright. Pero may mga sinasabi rin tayo na mga iba pang nasawi bukod doon sa 4 na magkakaanak kamo. Ito bang mga iba pang nasawi magkakamag-anak din? Connie, ang binabanggit sa akin ni Kagawad, batay na rin sa pahayag ng isa sa tenant dito na nawawala ng kanyang mga kaanak, may mga border. May mga nangungupahan din dito. At ito kinukumpirma rin natin dahil sinasabi merong miyembro rito ng Philippine Coast Guard. Yan yung kinukumpirma pa namin. Pero ito'y nanggaling na mismo doon sa may-ari nung gusali na
inuupahan naman nitong mga border. Okay. Tony? Pero Sam, kanina nabanggit mo na merong fire exit supposedly na hindi nagamit. Ito ba inakumpirma talaga na hindi nagamit dahil may mga nakaharang o ano ba ang ating update doon? Ang inihintay natin dyan, yung kumpirmasyon na rin nitong mga kagawad ng Bureau of Fire Protection kung talagang hindi ito nagamit. Pero batay na rin doon sa mga nakausap natin mga eksperto dito, kung maayos ang pagkakagawa nitong, kumbaga, kung accessible yung fire exit, hindi magkakaroon ng casualty. Okay. Yun lang yung binabanggit sa atin. Pero mamaya, hihingi tayo ng kumpirmasyon mula na rin sa pamunuan ng Bureau of Fire Protection ng Manila na ngayon ay nagsasagawa na rin ng pag-iimbestiga dito nga sa nangyaring sunog. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. Patay ang isang lalaki sa Cebu matapos mahulog mula sa bus. Sa Cotabato City naman, arestado ang 2 umano'y CAFGU members na iligal na nagbebenta ng armas. Ang mainit na balita hatid ni Gistoni Humamil ng GMA Regional TV. Sakay ng asul na kotseng yan sa Cotabato City ang 2 umano'y CAFGU members na hinihintay ang buyer ng ibinebenta nilang baril. Ang hinihintay nilang buyer, mga miyembro pala ng CIDG. Arestado ang 2 target ng operasyon. Nakuha ang 1 baril at 2 magazine. Nakadetain na ang 2 na walang pahayag. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng AFP na may kontrol sa CAFGU. Nahaharap sila sa kaukulang kaso. Patay na ng isugod sa ospital ang isang lalaking nahulog mula sa isang bus sa Alcoy, Cebu. Ayon sa saksi na nakausap ng pulisya, hinahabol ng biktima ang nooy tumatakbo ng bus. Hindi raw alam ng driver na nakakapit ang biktima sa may pintuan ng bus. Pero bumitaw raw ang biktima at nahulog. Tumama umano ang biktima sa likurang bahagi ng bus. Nasa kustodiya na ng pulisya ang bus driver, pero hinihintay pa nila kung sasampahan siya ng reklamo ng pamilya ng biktima. Hinold up ang isang pawn shop sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, tinutukan ng baril ng mga sospek ang ilang nasa loob ng sanglaan. Natangay nila ang nasa mahigit 5,000 pisong halaga ng pera at mga alahas. Agad tumakas sa mga suspect matapos mapindot ng tauhan ng pawn shop ang alarm. Tumangging magpaunlak ng panayam ang mga tauhan ng pawn shop. Patuloy ang investigasyon. Tony Humamil ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang batang lalaki matapos masagasaan ng isang motorsiklo sa Iloilo City. Ayon sa ama ng biktimang 5 taong gulang, magkasama silang tatawid nang biglang naunang maglakad ang bata at masagasaan ng motorsiklo. Ayon naman sa rider, tumakas siya matapos ang aksidente dahil natakot. Pero sumuko rin siya sa La Paz Police Station. Patuloy pang nagpapagaling ang biktima. Nakatakda ring mag-uusap ang rider at ng pamilya ng biktima. Iniimbestigahan ng GMA Network ang reklamo ng sparkle artist na si Sandro Mulak, anak ng aktor na si Nino Mulak. Balitang hatid ni Nelson Canlas. Sa isang pahayag, sinabi ng network na inireklamo ni Sandro Mulak ang 2 independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa GMA, hindi ito maglalabas ng detalye hanggang hindi pa tapos ang investigasyon bilang pagrespeto sa hiling ni Sandro na confidentiality. Dagdag dito, sinimulan na ng network ang investigasyon bago pa matanggap ang reklamo ni Sandro dahil sa bigat ng aligasyon. Tiniyak ng network sa publiko at sa lahat ng stakeholders na susundin nito ang pinakamataas na antas ng pagiging patas at walang kinikilingan sa investigasyon. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Nino Mulak na tinatapos lang nila ang paghahain ng kasong kriminal. Saka raw siya magbibigay ng pahayag. Sa isang pahayag naman, sinabi ng abogado ni Nones at Cruz na ikinalulungkot ng dalawa ang mga aligasyon sa kanila na kumakalat sa social media. Kahit daw hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay anilang nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum at kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint, inuudyok nila ang publiko na respetuhin ang investigasyon. Ang mga wala anilang personal na kaalaman tungkol sa insidente, iwasan daw sanang mag-post ng mga aligasyong walang basehan at paninirang puri.
at nagsasailalim sa mga sangkot sa publicity trial. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinalakay ng mga otoridad ang isang dialysis center sa Dasmariñas, Cavite. Ang naturang center daw kasi nagbebenta ng gamot na hindi rehistrado sa FDA. Balitang hatid ni John Consulta. Pagkakuha ng senyas, sinalakay ng NBI-NCR ang isang dialysis center sa Dasmariñas, Cavite. Bawal itong binibenta nyo. Hindi registered to na product ng sa DFA. At the same time, wala kayong license to operate. Wala lalabas, wala papalabas yun. Wala lalabas. Empleyado yan. Sa bisa ng search warrant, nadiskubre ng mga operatiba ang may 50 kahon ng Diacid, isang gamot na ginagamit sa dialysis ng mga may problema sa kidney. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng sumbong na ginagamit ng naturang dialysis center at ibinibenta ang naturang kemikal sa iba pang dialysis centers kahit na ito ay pinagbabawal ng Food and Drug Administration. Kung ito ay hindi subok at hindi registered, wala tayong matibay na prueba na mabisa ito at nakakagamot at pwede pang maging sani ng mas lalala ang sakit ng isang pasyente. Sa tanong kung ano-anong dialysis centers ang bumibili sa kumpanya ng ipinagbabawal na kemikal para sa dialysis machines, tugon ng NBI. Isa yun sa inimbestiga natin ngayon. Nakuha tayo ng mga dokumento doon, mga resibo at sa record nila na may mga binibentahan pa silang. Sa isang kwarto, bumungad naman sa NBI ang napakaraming galon ng Diacid na wala ng laman at posibleng nagamit na raw sa kanilang mga dialysis patients. Na-inquest na ang dalawang inarestong tauhan ng dialysis center sa reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Act. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula na ang clean-up drive sa isang beach sa Noveleta, Cavite na isinagawa po ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nagkalat dyan ang mga basura matapos po ang hagupit ng Bagyong Karina at Habagat. Dumagdag pa yan ang langis na tumagas po mula sa NT Terra Nova na lumubog sa Limay, Bataan noong pong nakaraang linggo. Dahil po dyan, pinagbawalan munang pumalaot ang mga mangingisda roon ng 3 araw. Bukod pa sa Noveleta, apektado rin po ng oil spill ang mga bayan at lungsod ng Bacoor, Kawit, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate ayon sa Cavite LGU. Kasalukuyang nakataas ang state of calamity sa mga nasabing lugar. Inihahanda na rin po ang mga ayudang ipamamahagi sa mga apektadong mangingisda. Update po tayo sa epekto ng oil spill sa Bataan sa kabuhayan po ng mga mangingisda, fish and seafood vendors. Kausapin po natin si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 3 Regional Director Wilfredo Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa mga tagapanood. Sir Wilfredo, ano ho ba ang latest na assessment po ninyo dun po sa effect ng nangyaring oil spill sa kabuhayan po ng ating mga mangingisda? So far po naman, based doon sa mga sensory evaluation na ginagawa ng BFAR, clear naman po yung mga isda natin. But of course, nagpatupad po kasi ng ban sa fishing ban yung within 4 kilometer radius yung bayan ng Limay. But yung ibang provinces po na medyo malayo po yung oil spill dahil nag-southward nga po ay maayos naman po at safe naman po kainin yung ating mga isda dito sa bandang Bataan po, maliban sa bayan ng Limay saka po ng Maribeles. Okay, so 2 lugar lamang po ang tinitingnan natin na hindi paligtas para ho pagkunan ng ating mga isda. Yung Maribeles at Limay lamang ho? Yes po, nire-recommend po dahil siya po ay nasa ground zero. Although yung mga based naman sa sensory evaluation ay pumapasa din naman po. But of course, nire-recommenda natin dahil na sila ay nasa ground zero. At of course, sinusugan naman po ito ng Executive Order number 32 na inilabas ng municipal government po ng Limay na binaban po yung 4 kilometers radius na fishing sa kanilang area. Okay, I see. Pero yung mga parameters po na tinitignan po ninyo para magdeklara ho ng fishing ban, ano-ano ho ba? Of course, based yun po ating sensory evaluation at yung inintay pa po nating analysis sa polycyclic aromatic
hydrocarbon switch expected to be released next week po. But yun lamang po, aside from that, ang banning naman po ay nasa discretion na po ng local government units. Okay, pero ilang nagtitinda po ng seafood ang humihiling na sana ay makapaglabas na daw ng advisory sa mga lugar na apektado po ng oil spill para magabayan po yung mga mamimili. Ano po ba ang ating plano tungkol dyan? Ang provincial government naman po ng Cavite, naglabas sila ng Executive Order number 38 na banning the collection and selling. So until such time na mali po yun, so nasa local government din po yun. But ang BIFAR 4A and NCR naman po ay tuloy-tuloy din naman po ang araw-araw din ng pagkoconduct ng sensory evaluation. So since meron po tayong executive order in effect, so kailangan po ano po dyan. Sir, may mga diniklarin pong lugar na may red tide naman. Ano? Ito ho ilabas naman dun sa area po ng may oil spill, di ba? Po, ang red tide naman po ay lifted naman po yan, yung bayan ng Samal at saka nagkaroon lamang po ng konting traces nung I guess 3 weeks ago. But for the 3 days consecutive na po namin assessment o yung laboratory analysis, ay hindi naman po siya tumama sa shellfish. Kaya nalit po siya kagad. So wala po tayong shellfish bulletin sa Manila Bay. Marami pong salamat. Yan po naman si BIFAR Regional Director Wilfredo Cruz. Magbabalik sa GTV ang bagong season ng business lifestyle program na Negosyo Goals. Mapapanood ang Season 4 ng programa tuwing linggo simula August 11, 6:30 ng umaga. Magbabalik bilang host si Ana Magkawas. Sabi niya kaabang-abang ang mga kwento ng ilang negosyo na palubog na pero nakabangon ulit. Tampok din ang iba't ibang oportunidad, payo at gabay para sa mga takot o hindi alam kung paano sisimulan ang kanilang negosyo. Patay ang isang lalaki matapos mahulog sa bangin ang minamaneho niyang truck sa Negros Oriental. Batay sa investigasyon, pababa ang truck na may kargang buhangin mula sa pinakatuktok nang madaanan nito ang malambot na bahagi ng kalsada sa Barangay Masulog sa Canlaon City. Nagpagulong-gulong ang truck hanggang mahulog sa bangin. Naging pahirapan ang pagkuha sa lalaki mula sa pagkakaipit niya sa ilalim ng manibela. Nagtamo siya ng mga baling sa katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Walang pahayag ang pamilya ng lalaki. Patay din ang 19 na taong gulang na estudyante matapos na maaksidente sa Solsona, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng pulisya, nawalan siya ng kontrol sa manibela ng minamanehong kotse. Bumangga yun sa nakaimbak na lupa sa gilid ng kalsada at nahulog sa sapa. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa tinamong matinding sugat sa ulo. Walang pahayag ang kaanak ng nasawing estudyante. Mga mare at pare, ni-reveal ni Epi Quizon kung sino ang kanyang inspirasyon para sa role niyang si Julio Borromeo sa Pulang Araw. How can I say no to a vaudeville actor during World War II? Which kwento ng tatay ko yan sa akin. When I saw it, I'm like, oh, I'm in. Tribute daw ni Epi ang iconic role sa yumaong ama na si Dolphy na dating vaudeville dancer. Pero paalala ni Epi, huwag siyang ikumpara sa King of Comedy dahil ibang level ang talento ng nag-iisang Dolphy. Sumalang din sa tsikahan with the King of Talk si Angelo De Leon na gumaganap bilang kanyang darling na si Carmela Borromeo. Itong Pulang Araw, talagang tribute siya na maging, hey, Pilipino ako. Hindi madali yung pinagdaanan ng mga ninuno natin. And we have to pay tribute to them. Mabibilis na balita po tayo. Arestado sa buy-bust operation ng isang lalaking nagsisilbi umanong marijuana distributor sa Imus, Cavite. Nasabat sa kanya ang vape cartridges na naglalaman ng liquid marijuana, marijuana oil at high-grade marijuana kush.
Ang mahigit 200 gramo ng kontrabando nagkakahalaga ng aabot sa mahigit ₱250 milyong. Ayon sa suspect, ibinibenta niya ang mga yon online kung saan din siya kumukuha po ng supply. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos ang halos 3 dekada na aresto sa Valenzuela ang isang lalaking wanted sa kasong pagnanakaw noong pang 1997. Ayon sa pulisya, miyembro ang suspect ng Niepes Robbery Group na nasa likod ng serye ng pagnanakaw sa Bulacan at ilang pangkaratig lugar. Paliwanag ng suspect, inalok siya ng trabaho noon pero hindi niya inakalang pang-hold up ang kanilang gagawin. Hindi rin daw siya nagtago dahil nagtatrabaho siya bilang construction worker. Matatanggap na raw ng mga nagtatrabaho sa gobyerno ang first tranche ng salary increase nila na nakatakda po ngayong taon. Ayon sa Department of Budget and Management, kasama na sa panukalang 2025 national budget ang 70 bilyong pisong adjustment para sa first at second tranche ng salary increase o yung para sa 2024 at 2025. Retroactive o ibibigay pa rin po ang dapat na salary hike simula noong Enero ngayong taon. May 4 na tranches ang dagdag sahod na ibibigay hanggang 2027. Simula 2025, magkakaroon na rin daw ng 7,000 pisong medical allowance ang mga empleyado. Inaayos na ang executive order para dito. Mas maliit naman ang inilaang travel budget ng Office of the President sa susunod na taon. Base sa National Expenditure Program ng ahensya, nabawasan ito ng 94 million pesos kumpara sa 2024 budget. Sa kabuuan, mahigit 1 bilyong piso ang pondo para po sa biyahe ng Pangulo. Kabilang sa mga hinahangaan sa pulang araw ang ilang child actors ng serye. Aba, nakikipagsabayan din sila sa aktingan. Kabilang sa hinahangaan online ang gumaganap na young Adelina na si Cassie Lavarias. Mapa-comedy at drama ang eksena, angat ang galing ni young Adelina. Na-overwhelm po ko sa lahat po ng mga comments po na binibigay po nila sa akin, papuri po. And just want to say thank you po sa pagsusupport po. Bida po natin ngayong araw ang mommy-daughter tandem from Ilocos Norte. Sa hirap at ginhawa, automatic na magkasangga. Heto na ang kanilang inspiring story. Hawak kamay na umakyat sa graduation stage sa La Union si Cherry Regua at ang baby niyang si Brielle. Sumama ang 1 taong gulang na anak, suot ang toga na matchy-matchy. Kwento pa ni Mami Cherry, si Brielle ang inspirasyon niya sa lahat ng ginagawa, gaya ng pagsusumikap para matapos ang master's degree in Library and Information Science. Minsan nga raw, akay-akay niya ang anak sa paggawa ng thesis dahil walang ibang mag-aalaga. Magkasama raw silang umakyat sa entablado para sabay na maranasan ang bunga ng kanilang sakripisyo. Good job! Congratulations! Ang galing. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Ian Cruz. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.